Sa malayong bahagi ng kabundukan ng Tagum, matatagpuan ang Sitio Kalayawan. Isang lugar na bihirang puntahan at bihirang banggitin ng mga tao sa bayan. Napapaligiran ito ng makapal na gubat at matarik na kabundukan, kaya parang palagi ito na nakakulong sa anino. Sa araw tahimik ang sitio, ngunit pagsapit ng gabi, nag-iiba ang hangin, bumibigat ang paligid, at ang katahimikan ay napapalitan ng takot na walang malinaw na pinanggalingan. Matagal nang may masamang balita tungkol sa Sitio Kalayawan. May mga hayop na bigla na lang nawawala, at sa mga bihirang pagkakataon, may taong hindi na muling nakakauwi. Kapag tinatanong ang mga taga-sitio kung ano ang nangyayari, isa lamang ang sagot nila, pag-iling ng ulo at bulong na kaagad binabawi. Aswang. Alam ng lahat ang salitang iyon, ngunit walang gustong magsabi ng malakas. Tuwing sumasapit ang dilim, maaga nang nagsasara ang mga bahay. Pinapatay ang mga ilaw, ang mga bata ay hindi na pinapalabas, at ang mga matatanda, tahimik na nagdarasal. Kapag may umuungol na aso o may kaluskos sa bubong, walang lumalabas upang tumingin. Sa Sitio Kalayawan, ang pagtingin sa dilim ay parang pag-aanyaya sa kamatayan. Sa isang maliit na kubo sa gilid ng gubat nakatira si Mateo, isang lalaking hindi pala barkada at bihirang makita sa liwanag ng araw. Tahimik na klase ng tao. May mga peklat ito sa kamay. Tanda ng mga laban na hindi binahagi kanino man. Kapag tinatanong kung saan ito galing, ngumingiti lamang siya at umiiwas ng tingin. Maraming hindi nagtitiwala kay Mateo. Ang sabi ng ilan, kakaiba raw ang lakad. Sabi ng iba, may alam ito sa nangyayari sa sitio. May nagsasabing minsan na daw siyang nakita sa bukid sa kalagitnaan ng gabi. Mag-isa, hawak ang isang lumang itak. Hindi tumatakbo kahit may naririnig na sigaw sa gubat. Hindi rin nagtatago kapag ang hangin ay biglang nag-iiba ang ihip. Habang ang lahat ay natatakot, si Mateo ay malayang naglalakad sa gitna ng baryo. Bawat araw ay walang mahimbing na tulog, pero bawat hating gabi gising ang mga mata. Nakikinig sa bawat tunog, kaluskos ng dahon, yabag sa lupa. May mga gabi na nakatayo lamang ito sa labas ng kubo, nakatingin sa gubat. Tila may inaantay na lumabas mula sa kadiliman. May dahilan kung bakit hindi ito umaalis sa Sitio Kalayawan, kahit pa maraming nagsasabing mas ligtas sa bayan. May dahilan kung bakit pinili niyang manatili sa lugar na kinakatakutan ng lahat. At ang dahilan na ito, nakabaon sa isang lumang alaala. Isang gabi, may nawala sa kanya, isang sigaw na hindi mapigilan at isang pangakong matagal ng bitbit. Hindi alam ng mga taga-sitio kung kakampi ba si Mateo o isa ring banta. Ngunit habang patuloy ang pagkawala ng mga hayop, habang mas nagiging madalas ang mga nagpaparamdam, unti-unting lilitaw ang katotohanan. Darating ang panahon, hindi na sapat ang pagtatago at pananahimik. At sa oras na yun, may isang taong haharap sa dilim para lumaban. Siya ang taong may sapat na tapang upang harapin ang nilalang ng dilim. Bago pa man makilala bilang tahimik na lalaking nakatira sa gilid ng gubat, si Mateo ay isa ring karaniwang tao. May pamilya roon, may tahanan, at namumuhay ng tahimik. Hindi talaga lumad na taga roon si Mateo. Lumipat sila sa Sitio Kalayawan upang bumukod at magsimula ng payapang buhay. Lumipas na ang maraming taon, ngunit malinaw pa rin sa kanyang alaala ang gabing nagbago ng lahat. Noon, nakatira sila sa isang maliit na baryo sa paanan ng kabundukan. Payak ang pamumuhay. Kasama nito sa bahay ang ina na si Lina
at ang isang 7 taong gulang na anak na babae, si Rosa. Sa araw ay nagtatanim ito sa bukid at sa gabi. Umuuwi ito sa bahay na puno ng kaligayahan at galak na makita ang mag-ina. Isang gabi, may narinig siyang sigaw mula sa gubat. Hindi ito sigaw na kung sino man. Sigaw ng tao at pamilyar ang mga boses na ito. Pagdating sa kanilang bahay, bukas ang pinto. Wasak ang mga gamit. May dugo sa sahig. Wala doon ang mag-ina. Sinubukan niyang hanapin at sundan ang tunog kung saan nanggagaling ang pagsigaw. Kahit paulit-ulit siyang sinabihan ng mga kapitbahay na wag nang pumasok sa gubat, hindi ito pinansin. Kaso nga lang sa paghahanap walang naabutan. Inabot na lang si Mateo ng umaga kasama ang mga kababaryo. Kinabukasan, natagpuan lamang niya ang pulang panyo ng asawa sa tabi ng puno, punit at duguan. Araw-araw umiiyak si Mateo sa pagkawala ng mag-ina. Mula noon, iniwan nito ang dating buhay. Piniling manirahan sa gilid ng gubat, malapit sa lugar kung saan huling nakita ang mag-ina. Hindi siya naroon upang magtago, kundi upang maghintay. Sa bawat gabi, hawak ang alaala ng asawa at anak, at ang pangakong hindi matatapos hanggat hindi nahanap ang kumuha sa kanila. Isang gabi habang nagpapahinga, isang aswang ang naglalakad sa gilid ng baryo, dumadaan sa mga tahimik na bahay, naghahanap ng pwedeng biktimahin. Dumaan ito sa kubo ni Mateo sa gilid ng gubat. Nakatayo lamang ito, tahimik at nagmamasid. Ang mga mata ay nakatitig sa dilim. Hawak ang lumang itak na matagal nang pinananatiling matalim. Hindi alam ng mga taga-sityo Kalayawan na may bantay sa kanilang paligid. Hindi nakikita ang lalaking nakatago sa anino ng puno. Ito ang gawain ni Mateo, lihim na hindi napapansin ng mga kabaryo. Walang takot ang aswang. Galit at gutom ang kilos nito. Sa bawat takbang ramdam nito ang tibok ng puso ng mga tao sa bawat bahay. Ngunit bago pa ito makapanik, kumilos si Mateo, tahimik at mabilis. Tumalon siya mula sa lilim ng puno, humarang sa daan ng halimaw. Ang itak ay sumiklab sa liwanag ng buwan at sa unang hampas, napilitan ang aswang na umatras. Nagalit ang nilalang at umatake, ngunit ang kaharap ay biyasa sa labanan. Iniwasan ni Mateo ang bawat suntok, maging ang paghampas ng kuko. Sa isang iglap, hinataw ni Mateo ang itak. Sa huling tama nito ay bumagsak ang aswang sa lupa, nawalan kagad ng buhay. Bumalik ito sa kubo, pawis at may mga dugo sa katawan, ngunit tahimik lamang. Hindi pinapakita ang galak o pagod. Para sa kanya, isa lamang ito sa maraming gabing nakasanayan na niyang gawin. Isa lamang itong lihim na pinapanatili ang pagbabantay sa baryo at ang higanting matagal nang ginagawa tuwing sasapit ang hating gabi. Ang mga kabaryo ay tulog. Hindi nakikita ang bawat galaw, ang bawat laban, ang bawat gabing walang natutulog sa gilid ng kagubatan. Hindi nila alam na sa likod ng katahimikan may isang lalaking nagtatanggol sa kanila. Isang lalaking dala ang alaala ng kanyang pamilya. Isang simpleng tao, laman at dugo na may galit sa dilim at pananabik sa katarungan. Ang tanging sandalan ay itak na laging nasa kamay. May mga gasgas at bakas ng panahon. Ngunit sa bawat hiwa naroon ang bigat ng emosyon. Higit sa lahat, sandalan niya ang pakiramdam. Isang matalas na kutob na hinubog ng maraming gabi ng pakikinig at pagharap sa kamatayan. Sa paligid ng kubo, kabisado ni Mateo ang bawat tunog. Alam niya kung alin ang yapak ng hayop at alin ang hindi. Alam din ito ang pag-iba ng hangin sa paligid.
Makikita ang mga bakas sa bawat laban sa katawan. May hiwa sa braso, bakas ng kagat sa balikat, at sugat sa likod na matagal nang nagsara, ngunit hindi kailanman nakalimutan. Bawat peklat ay kwento. Kwento ng isang gabi na muntik na siyang mapatay. Kwento ng isang maling hakbang at kwento ng isang tagumpay na walang nakakita. Hindi siya mas malakas kaysa sa aswang. Hindi rin mas mabilis. Ngunit may isang bagay na meron siya na wala ang mga halimaw, ang hindi pagsuko. Sa bawat laban, palagi nitong inuuna ang tiyaga. Talino, hinahayaan muna na magkamali ang mga nilalang at sa sandaling yun ay doon siya aatake. Habang ang mga taga-baryo ay natutulog ng payapa, si Mateo ay muling naglalakad sa gilid ng gubat. Nililinis ang bakas ng dugo. Tinatabunan ang mga yapak. Sinisiguradong walang ebidensyang may iwan. Walang hinahangad na papuri. Mas gusto na walang nakakalam. Sapat na ang malaman na may isang gabi na hindi na muling dadalawin ng kamatayan ang baryo. Sa liwanag ng buwan, tumigil siya sandali at tumingin sa mga kamay. Nanginginig pa ang mga ito dahil sa bigat ng pagod at bakas ng alaala ng nakaraan. Muling sumagi sa isipan ang mukha ni Lina at Rosa. Hindi na sila maibabalik pa ng kahit ilang aswang na mapatay niya. Ngunit bawat halimaw na bumabagsak, isang hakbang palayo sa gabing kinuha sila. Hanggat may aswang na maglalakas loob na lumapit sa sitio Kalayawan, may taong sasalubong sa kanila sa dilim. Isang taong kayang makipagsabayan, isang taong wala ng ibang kayang mawala. Hanggang sa sumapit ang isang gabi, napabalikwa si Mateo sa pagkakatulog. Nakaramdam ng kakaiba sa lugar. Lumabas sa pintuan at nagmasid. Hindi lahat ng aswang ay padalos-dalos. May mga nilalang na hindi kagad sumusugod. Hindi kagad nagpapakita ng pangil. May mga aswang na marunong maghintay, magmasid at mag-isip. Sa gabing yun, alam ni Mateo na hindi karaniwang halimaw ang dumaan sa gilid ng kubo. Sa isang iglap hinampas ng katahimikan ng paligid. Ang hangin ay mabigat, parang may mga matang nakatingin mula sa dilim. Humigpit ang hawak ni Mateo sa itak. Hindi siya gumalaw. Mula sa pagitan ng mga puno lumitaw ang nilalang. Isang nilalang na merong pakpak. Ang muka ay payapa. Halos normal kung titignan sa dilim. Nakabuka ang mga pakpak. Ngunit may mali sa nilalang na ito. Ang mga mata ay masyadong kalmado. Kabisado ang paligid. Hindi siya kagad umatake. Naglakad ito palapit sa baryo. Sa bawat takbang ay pilit sinusukat kung may susulpot na harang. Parang alam nito na may nagbabantay. Parang hinahamon si Mateo na magpakita. Umatras si Mateo. Umikot. Hindi nagpaparamdam. Alam na hindi sapat ang lakas laban sa ganitong nilalang. Kailangang maging mas maingat. Ang nilalang ay biglang huminto. Nagsalita ng mahina. Matagal na. Matagal ka na naming naaamoy. Hindi sumagot si Mateo. Sa halip ay sumugod siya. Umiwas ang nilalang. Naglalaho sa anino. Bumabalik mula sa likod. Tinamaan si Mateo sa braso. Dumugo pero hindi siya umatras. Hinayaan niyang magtiwala ang halimaw sa sariling kakayahan. Inantay ni Mateo na magkamali ito. Sa isang iglap doon tumama ang itak sa tagiliran. Hindi kagad bumagsak ang manananggal. Napatras. Napangisi na parang humahanga pa. Kaso nga lang nang subukang umatras, doon na tinapos ni Mateo ang laban. Sa mabilis na ampas tumama ang itak sa leeg ng nilalang. Bumagsak ang katawan sa lupa na wala ng buhay. Ngunit katulad noon, hindi nakaramdam ng ginhawa si Mateo. Habang nakatayo siya sa harapan ng bangkay,
Napansin ang kakaibang mga marka sa katawan. Mga simbolo na hindi pa nakita noon. Parang tanda. At bago tuluyang namatay ang nilalang, meron siyang sinabi, "Hindi ka nag-iisa sa dilim. May mas mabigat pa na kalaban kaysa sa amin." Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, lumitaw ang bigat na mas malaking panganib. Hindi lamang gutom ang nagtutulak sa mga aswang, kundi parang may gumagabay at nag-uutos dito. Kinaladkad nito ang labi papasok sa loob ng gubat upang ilibing. Matapos nun ay naglakad na ito pabalik sa kubo. Ngunit sa kaloob-looban, alam niyang malapit nang magbago ang lahat. Matagal nang sanay si Mateo mag-isa. Sanay nang gumalaw sa dilim ng walang nakakakita. Sanay na walang saksi sa bawat laban. Kaya nung gabing yun, hindi kagad napansin na may matang nakamasid sa kanya. Matapos patayin ng aswang, tulad ng dati tinakpan ng mga bakas. Tinabunan ang dugo sa lupa, siniguradong walang palatandaan ng kaguluhan. Ang baryo ay tulog, walang dapat makaalam. Ito ang akala niya. Habang pauwi siya sa kubo, may narinig siyang mahinang kaluskos hindi galing sa hayop, hindi rin galing sa hangin. Napatigil ito at tinigpitan ang paghawak sa itak. Dahan-dahan itong lumingon. May isang figurang nakatayo sa pagitan ng mga puno. Isa itong binatilyo, payat, nanginginig at halatang takot na takot. Hawak nito ang isang lumang sulo na halos mamatay na. Biglang namutla ang mukha nito. Ang mga mata ay nakadilat, puno ng gulat. Sa isang iglap muli nang umatake si Mateo, ngunit nang makita niyang tao lamang ang kaharap, ibinaba niya ang itak. Gulat ang muka. Hindi siya nagsalita. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Kuya Mateo, totoo pala. Wika ni Elyong. Anak siya ng mga ngisda sa baryo at minsan nang nawala ng kambing sa gabi. Sinundan niya ang bakas nito hanggang sa gubat. Hindi dahil sa tapang, kundi dahil sa galit at pagtataka. Doon niya napansin ang hindi dapat makita. Ikaw pala ang pumapatay sa kanila. Tahimik si Mateo. Mabigat ang katahimikan. Sa isang maling hakbang, pwedeng masira ang lahat ng lihim. Ang tiwala, ang katahimikan ng baryo. Umalis ka na. Kalimutan mo ang nakita mo. Hindi umalis si Elyong. Sa halip umupo ito sa isang bato. Nanginginig pa ang mga kamay. Kung hindi dahil sa'yo, baka patay na ang pamilya ko. Hindi ito ang sagot na inaasahan ni Mateo. Ilang buwan na ang nakalipas. Isang gabi noon, may aswang na palim na pumasok sa baryo. Pinuntirya ang pamilya ni Elyong. Nakita ito ni Mateo habang nagbabantay sa gilid ng gubat. Bago pa makalapit ang halimaw sa bahay, hinarang niya ito at pinatay sa dilim. Matapos ang gabing yun, hindi na nawala si Elyong sa paligid ng kubo. Sa una, palihim lamang itong bumabalik at nagdadala ng tubig. Minsan pagkain, minsan may mga tanong ito sa isipan, pero walang lakas ng loob na magtanong. Hindi siya pinapaalis si Mateo, pero hindi niya rin kinakausap. Tahimik lang silang dalawa, magkasama. Hanggang sa isang gabi, habang nakaupo sa isang malaking bato kaharap ang siga, tinanong ni Elyong si Mateo. Sabihin mo sa akin, hindi ka ba napapagod? Hindi kagad sumagot si Mateo. Matagal niya nang tinanong ang sarili ng parehong bagay. Sanay na ako . Tumahimik sandali si Elyong. Nakatingin siya sa apoy. Pero hindi ka ba natatakot? Matagal nang nawala ang takot ko sa kamatayan.
buwat nang mawala ang aking magina. At meron pang mas nakakatakot kumpara sa kamatayan. Mas nakakatakot kumpara sa kamatayan? Gaya ng alin? Hindi ang kamatayan ang pinakamalakas na takot, kundi ang mga taong nawala sa akin at hindi na muling mahahawakan, hindi na muling makikita. Hindi na nagtanong sa Elyong. Naintindihan na ang ibig sabihin ni Mateo. Sa katahimikan ng gabi, alam niya ang lalaking kaharap ay merong masalimuot na karanasan, pero pinili pa rin na harapin ang buhay kahit merong kalungkutan na dinadala. Unti-unti nang naging bahagi ng gabi sa Elyong. Sa pagdaan ng mga linggo, naging magaan ang mga gabi. May kausap na si Mateo. May taong nakakaalam ng ginagawa at hindi siya kinakatakutan. May taong hindi siya tinatawag na baliw o halimaw. At dahil doon, unti-unting napalitan ang bigat na dinidibdib ni Mateo. Ang mga salita na sinabi ng nilalang, "Hindi ka nag-iisa sa dilim. May mas mabigat pa na kalaban kaysa sa amin." Unti-unting nawala sa isipan. Natabunan ng bagong gawain, ng bagong pagkakaibigan. Hindi niya napansin na habang abala siya sa pagpabantay sa baryo, may mas malalim na matang nagmamasid mula sa malayo. Mas tahimik. Mas handang mag-intay kaysa sa alinmang aswang na kanyang napatay. Dumating ang mga gabi na naging tahimik. Walang bakas ng aswang sa paligid ng sityo. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakatulog si Mateo ng mahimbing, isang bagay na hindi nito nagawa noon pa man. Kasama niya si Elyong sa kubo ng gabing yun. Tahimik lang silang dalawa. Nakaupo sa harap ng mahinang apoy. Nagbahagi ang binatilyo tungkol sa baryo, sa mga batang naglalaro sa araw, sa mga gabi na hindi gaanong kinakatakutan ng mga tao. "Wala naman nang bumibisitang aswang dito sa atin eh." Hindi sumagot si Mateo. Salip tumango lamang siya. Doon nagsimula ang pagkakamali ni Mateo. Ang pagkakamaling pagiging kampante. Hindi alintana ang panganib na maaaring dumating. Sa unang pagkakataon, hindi siya naglibot sa gilid ng baryo. Hindi sinuri ang mga daang dati niyang binabantayan. Hindi niya pinakinggan ang bawat tunog sa gubat. Sa isip niya, baka tama si Elyong. Sapat na ang mga nagawa. Baka natakot na ang mga aswang. Bandang hating gabi, nagising si Mateo sa kakaibang katahimikan. Walang kuliglig. Walang hangin. Parang huminto ang mundo. Bumangon siya kagad. Hinablot ang itak at lumabas ng kubo. Mula sa direksyon ng baryo, may narinig siya na maikling sigaw. Bigla at naputol kagad. Sigaw ito ng pagkatakot. Tumakbo si Mateo. Sa gilid ng isang bahay nakita niya ang bakas ng dugo. Sapat na para malamang may nasaktan. May iniwang marka sa lupa. Hindi ito bakas ng paa ng hayop. Isa itong simbolo. Pareho nang nakita sa katawan ng manananggal na kanyang pinatay. Doon bumalik ang mga katagang namutawi sa bibig ng nilalang bago ito namatay. Hindi ka nag-iisa sa dilim. May mas mabigat pa na kasalanan kaysa sa amin. Doon napagtanto ni Mateo na unti-unti nang nanganganib ang mga taga-baryo. Umaatake sila para magpakita. Dumating sa Elyong, hinihingal at takot. "Kuya Mateo, si Mang Rodel, hindi na siya makita." Napapikit na lamang si Mateo. Alam niya sa kanyang sarili na ito ay bunga ng pagiging kampante. Hindi niya sinagot si Elias. Sa halip humawak ito ng maigpit sa itak. Nanginginig ang kamay hindi sa takot, kundi sa galit sa sarili. Sa unang pagkakataon may nadamay na tao dahil sa kapabayaan. Kinabukasan naghanap ang baryo. Walang nakita kundi bakas ng paa papunta sa gubat. Tulad ng dati,
Pero ngayon mas mabigat ang tingin ng mga tao sa dilim. At sa mga araw na dumaraan, mas maagang nagsasara ang mga pintuan. At si Mateo, muling bumalik sa gilid ng gubat. Mas tahimik, mas mabigat ang dibdib. Doon niya napagtanto ang katotohanan. Hindi sapat ang tapang lamang. Hindi sapat ang lakas o karanasan. Ang kalaban niya ay hindi basta aswang. Ito ay mga nilalang na marunong maghintay, marunong maghanap ng pagkakamali. At sa unang pagkakamali niya ay ang makalimot. Sa gabing yun, matalim na tumingin si Mateo sa dilim at bumulong. Pinapangako ko, hindi na to mauulit. Kaso nga lang sa malayo, may mga mata na nakamasid ng hindi namamalayan. Alam niya na kaya siyang saktan. Hindi sa kamatayan, kundi sa mga taong pinoprotektahan niya. Alam na ng mga aswang kung sino si Mateo. Hindi nila kailangang subukan pa. Nakita na nila kung paano siya lumaban ng walang takot, walang pagdadalawang isip, walang pagod kahit duguan. Isa lamang siyang tao. Ngunit sa pisikalan, hindi nila kayang pantayan. Sa bawat harapang laban sila ang bumabagsak. Kaya sila tumigil sa pagharap. Sa halip ay nag-antay sila. Hindi na sila dumaan malapit sa kubo. Hindi rin sinubukang lumapit kay Mateo. Sa halip ang kanilang galaw ay naging tahimik at planado. Hindi nila pinunterya ang bantay ng kadiliman. Ang pinunterya ay ang kahinaan niya. At ang kahinaang iyon ay si Elyong. Isang gabi habang abala si Mateo sa pagbabantay sa kabilang gilid ng baryo, naiwan si Elyong sa kubo. Sanay na ang binatilyo sa katahimikan, ngunit may gabing iba ang pakiramdam. Mabigat ang hangin, may amoy na parang nabubulok na laman. Sa labas ay may narinig si Elyong na bulong. Hindi malinaw ang salita, ngunit pamilyar ang boses. Boses ng humingi ng tulong. Tumayo siya. Hinanap ang pinanggagalingan. Sa gilid ng gubat may aninong gumagalaw na hugis tao. Ngunit mali ang tindig. May iniindang sakit. Humingi ng tulong. Akala nito si Mateo ang taong yun. Hindi alam ni Elyong kung bakit siya lumapit. Sa isang iglap na wala ang anyo ng tao. Ang anino ay biglang humaba. Tumalim ang mako ko. Bago pa makatakbo si Elyong, hinila ito ng nilalang pabalik. Tumama ang ulo niya sa lupa at bigla itong nawalan ng malay. Nang bumalik si Mateo, may nakita itong bakas sa lupa. Bakas na parang may hinila. Duguan, papunta sa gubat. Tumakbo ito ng buong lakas. Galit at takot na hindi niya naramdaman mula nang mawala ang pamilya. Natagpuan niya si Elyong sa pagitan ng mga puno. Halos wala ng malay. May marka sa dibdib nito. Mga simbolong pamilyar na pamilyar kay Mateo. Mga tandang iniwan hindi para magtago, kundi para maghamon. Buhay pa si Elyong. Mabagal ang paghinga. Binuhat niya si Mateo pabalik sa kubo. Doon ay nag-alala siya ng lubos sa kalagayan ni Elyong. Hindi nito alam kung paanong gamutin ang ganitong sugat. Walang dasal na alam at walang hiwaga sa kanya. Isa lamang itong hamak na tao. At sa gabing yun, halos mamatay si Elyong. Sa pagsikat ng araw nagising ang binatilyo. Mahina ngunit buhay. Pagdilat ng mga mata, unang nakita niya ang mukha ni Mateo. Duguan, puyat, at puno ng galit sa sarili. Ayos ka lang ba, Elyong? Wika ni Mateo. Ano po? Ano po nangyari? Huminga ng malalim si Mateo bago nagsalita. Pinaliwanag sa kanya ang nangyari nung nagdaang gabi. Yung tik-tik na dumukot sa'yo kagabi, wala sa kanila ang lunas na hinahanap ko. Merong sumpa, kinabit sa katawan mo.
Sumpa ng pagiging aswang. Hindi sila nagkamali eh. Akala nila hindi ko sila hahabulin eh. Ang buong akala nila babantayan kita. Pero nagkamali sila. Humigpit ang kamao ni Mateo. Nang gabing yon iniwan niya si Elyong sa kubo. Maingat sa bawat galaw. Sinundan niya ang bakas ng dugo at putik papasok sa mas malalim na bahagi ng gubat. Doon kung saan mas makapalang dilim at mas bihira ang taong nakakatapak. Habang palalim ang lakad niya, mas lalong nag-iiba ang paligid. Ramdam ang mga matang nagmamasid. Lantaran nitong lumabas mula sa dilim, paanyaya sa mga nilalang na lumabas. Pinalibutan nila si Mateo na parabang sinusukat ang galaw. Alam nila na hindi ito basta-basta tao. Alam ng mga ito na mapanganib siya. Hindi umatras si Mateo. Matalim na paghinga lamang ang ginawa nito sabay hawak ng maigpit sa itak. Pinanood ang bawat kilos ng mga tiktik. Ang una ay sumugod ng mabilis. Umikot si Mateo sa likod. Sinabayan ang galaw ng nilalang. Tinagpas nito ang ulo ng tiktik. Humandusay ang nilalang sa lupa na wala ng buhay. Ang pangalawa, tumalon mula sa itaas ng puno. Tinamaan nito ang braso ni Mateo. Dumugo, ngunit hindi bumigay. Hinayaan lamang nito ang aswang na maging kumpiyansa sa sarili. Saka mabilis na umikot at sumunggab patungo sa lupa. Paulit-ulit na hinahampas ang nilalang hanggang sa umiwalay ang ulo nito sa katawan. Ang ikatlo ay mas tuso. Hindi ito direktang umatake. Nagpaikot-ikot. Sinubukan nitong lokohin si Mateo. Hinahadlangan ang kanyang linya ng paningin. Ngunit alam ni Mateo ang bawat galaw. Sa tamang sandali lumundag siya. Hinarap ang tiktik. At sa isang mabilis na hiwa sa dibdib, napaupo ito. Nanghihina at duguan. Nakatayo si Mateo sa harapan ng aswang habang nagsasalita. Kung iniisip mong may awa pa ako natitira, nagkakamali ka dahil matagal na itong nawala. Sabihin mo sa akin kung paano ko magagamot ang batang dinakip nyo. Hindi kami ang may hawak ng lunas. May pinuno kami na siyang nagbibigay ng sumpa at siya lang din ang makakaalis nito. Sabihin mo sa akin, nasaan siya? Tumawa ang tiktik. Nakatira siya sa isang baryo na nasa loob mismo ng kagubatan. Humigpit ang hawak ni Mateo sa itak. Hindi na siya nagtanong pa. Ang kaunting impormasyon na ito ay sapat na. Para sa kanya, ang direksyon ay mas mahalaga kaysa paliwanag. Isang hakbang lang ang ginawa at sa isang iglap naputol ang ulo ng nilalang. Natigil ang pagtawa ng tiktik. Bumagsak ang katawan nito sa lupa. Hindi na tinignan pa ni Mateo ang katawan. Tinalikuran niya ito kagad. Para sa kanya tapos na ang bahaging iyon ng gabi. Ang natitira ay ang mas mabigat na laban. Naglakad siya pawi sa kubo habang nagsisimula ng humupa ang dilim. Ang haring araw ay papasikat na. Mabagal ang hakbang niya dahil sa bigat ng iniisip. Pagdating sa kubo, agad niyang sinilip si Elyong. Mahina pa rin ang binatilyo. Pawisan, ngunit humihinga ng maayos. At doon niya inantay na magkaulirat sa Elyong. Matapos magsalaysay ni Mateo, tumayo ito at nagsimulang maganda. Kinuha niya ang itak. Hinasa hanggang sa kumintab ang talim. Sinuri niya ang hawakan, ang bigat at ang balanse. Saan ho kayo pupunta? Kukunin ko ang lunas sa pinuno ng mga tiktik. Mag-iingat ka, kuya. Tumango lamang si Mateo habang nakangiti sa binata. At habang ginagawa ito, napatingin siya sa isang sulok ng kubo.
Doon nakasabit ang lumang panyo ni Lina. Kupas na ang kulay, ngunit hindi niya kailanman tinapon, hindi hinawakan, tinitigan niya lamang ito. Paglabas niya ng kubo, mas lalong sumikat na ang araw, ngunit kahit may liwanag, malamig pa rin ang hangin. Pumasok si Mateo sa kagubatan. Habang palalim ang lakad niya, nag-iiba ang pakiramdam ng paligid. Walang huni ng ibon, walang kaluskos ng hayop. Ang hangin ay mabigat, parang may dalang bantay. At doon niya nakita ang unang palatandaan, isang landas. Landas na gawa ng tao na may bakas ng paa. Ngunit sa pagitan ng mga bakas na yon, may mga marka. Marka ng mahabang kuko. Mga galos sa lupa na parang hinihila ang katawan. Mga palatandaan sa lupa. Pinaghalong tao at halimaw. Nagpatuloy siya. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting nagiging iba ang paligid. Ang mga puno ay mas tuwid at mas dikit. May mga palamuting yari sa kahoy na nakasabit sa mga sanga. Hindi panangga, kundi palatandaan. Tila ba may nagmamarka ng teritoryo. Maya-maya pa naamoy niya ang usok. Usok na para bang may nagluluto. At doon niya nakita ang baryo. Nasa puso dito ng kagubatan. Malayong malayo sa baryo kung saan siya naninirahan. Sa pagtatanto ni Mateo, malapit na ito sa kabilang bayan. Ang mga bahay ay gawa sa pawid at kahoy. Payapa ang mga taong nakikita niya. Kaso nga lang meron siyang napansin. Walang bata, walang ingay, walang aso. Ang mga tao ay gumagalaw na parang may ritmo. Mabagal. Ang babaeng nagwawalis ay biglang napahinto. Tumitig sa kinaroroonan ni Mateo. Ang lalaking nagbubuhat ng tubig, ganun din ang ginawa. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng alinlangan, hindi dahil sa takot, kundi sa pagkabahala. Pagkabahala na baka hindi niya na makikita ang lunas para kay Elyong. Ang baryong ito, hindi lang tirahan ng mga aswang. Ang mga tao dito ay nasa ilalim ng iisang utos. Inaalipin ang isipan nila. Sa gitna ng baryo may isang bahay na mas tahimik kaysa sa iba. Walang usok, walang tao sa paligid. Ngunit doon ramdam ni Mateo ang bigat. Parang doon nagsimula ang lahat ng nakikita sa baryo. Lumapit si Mateo habang nagmamasid sa paligid. Pumasok siya sa loob. Nakita ang isang nilalang. Nakaupo sa mahabang upuan. Isang hukluban. Payatang katawan, buwaghagang buhok at halos hindi makita ang mukha sa anino. Bakas ang gutom sa mga mata. Makikita din ang tuyong dugo sa bibig nito. Napahinto si Mateo. Hindi ito aswang na inaasahan niya. Wala itong pangil. Wala itong pakpak o kuko. Isa lamang itong mukhang matandang tao, ngunit mali ang lahat ng hinala nito sa kanya. Akala mo siguro, halimaw ang haharap sa'yo. Hindi gumalaw si Mateo. Humigpit ang hawak sa itak. Alam ko ang tunay mong katangian. Masamang uri ka ng nilalang. Ngumiti ang matanda sa kanya. Tugo ang nagpapalakas sa akin. At ang baryong ito ay aking imbakan. Nang sandaling yun, narinig ni Mateo ang mga yabag sa labas. Ramdam niya ang presensya ng mga aswang sa labas ng kubo. At ang mga tao, anong ginagawa mo sa kanila? Bago ko sagutin ang tanong mo, iho, sabihin mo muna ang ngalan mo. Mateo, anong ginagawa mo sa mga taga dito? Magsalita ka. Ako naman si Balinag. Ang mga tao, buhay pa naman sila. Hanggat may silbi, hanggat may dugo, mananatili silang buhay. Doon naunawaan ni Mateo ang pagkakamali.
Hindi lamang siya nakikipaglaban sa mga aswang. Nakaharap siya sa isang hukluban na may lahing gapunan. Ginagawang pagkain ang isang buong baryo. Alam ko rin kung bakit ka pumunta rito. Lunas para sa binata mo kasama. Ito ang lunas pero ang tanong, makukuha mo ba ito sa aking kamay? Ang langis ng gabunan ng lunas. Kapag hindi ko nakuha, mamamatay sa ilyong. Wika ni Mateo sa sarili. Huminga siya ng malalim. Wala ng oras para sa takot. Wala ng oras sa pag-aalinlangan. Sa harap niya nakaupo ang tunay niyang kalaban. Habang maigpit ang pagkakahawak sa itak, biglang tumayo si Balinag. Sumulpot ang 3 tiktik sa loob ng kubo. Alam niyang hindi sapat ang lakas lamang. Kailangan niya ang bilis at utak sa pakikipaglaban. Sumugod ang 3 tiktik ng sabay-sabay. Pero imbis na makipagsabayan, kagad siyang lumabas sa kubo. Matapos ang ginawa ni Mateo, huminto sa pag-atake ang mga tiktik. Tila ba nag-aantay ng utos. May araw pa noong mga oras na yun. Pero hindi nakakapasok sa loob dahil natatabunan ng mga dahon ng puno. Lumabas si Balinag sa kubo. Nakangiti sa kanya. Iniisip mo bang sapat ang lakas mo laban sa akin? Huwag ka magpakampante o kuluban. Hindi pa tapos para magsabi ka ng ganyan. Sa isang iglap tumalon si Mateo. Hinampas ng itak sa balikat si Balinag. Tumalbog lamang ang itak sa makunat na balat ng hukluban. Kagad itong umatake. Inikot ang katawan. Sinubukang hawakan ng leeg ng kanyang katunggali. Mabilis na umilag sa tangkang paghawak sa leeg. Pinasadahan niya ito ng hiwas sa binti. Ngunit parang goma ang katawan ng hukluban. Hindi tinatabla ng talim ng itak. Sa kabila ng pagbubuno, napansin ni Mateo ang 3 tiktik. Unti-unti nang gumagalaw. Kasabay ng bawat galaw ng hukluban ay tila may sinusunod sila na senyales. Isang ritmo na kumokontrol sa kanya. Kung hindi siya magiging mabilis at maingat, masusugatan siya sa bawat galaw. Tumalon siya pabalik malapit sa kubo. Pinatalsik ang isa sa mga tiktik gamit ang itak at saka umarap sa hukluban. Napansin niya ang langis ng gabunan ay nasa mesa. Kung makukuha niya ito, mawawala ang sumpa kay Elyong pero hindi magiging madali. Kumilos si Mateo ng mabilis. Hindi siya tumingin kay Balinag. Alam niyang anumang sandali ng pag-aalinlangan ay kamatayan. Tumakbo siya patungo sa mesa. Iniwasan ang mga sirang kahoy sa sahig. Ngunit bago pa siya makarating, umatake na muli ang 3 tiktik. Galit at gutom ang mga mukha nito. Walang pag-aatubiling sinalubong si Mateo. Ang isa ay tumalon mula sa kaliwa. Ang isa ay mula sa likod. At ang ikatlo, dumiretso sa harapan. Huminto si Mateo. Sa isang igla pinampas niya ng itak ang unang aswang sa dibdib. Bumagsak ito. Nawalan ng buhay. Hindi pa man nakalapag sa lupa ang katawan, sinalubong na ni Mateo ang ikalawa. Isang mabilis na hiwas sa leeg. Naputol ang pag-angil nito. Ang ikatlo ay mas mabilis. Tinamaan si Mateo sa tagiliran. Dumugo ang tagiliran nito. Umurong siya ng isang hakbang, ngunit hindi bumitaw ang kamay niya sa itak. Umangil ng umangil ang tiktik at umatake. Doon uli umatake si Mateo ng mabilis. Hinayaan niyang lumapit ang tiktik. Sa kanya inikot ang itak paibaba. Tumama ang talim nito sa ulo ng nilalang. Bumagsak sa sahig. Nanginig sandali bago tuluyang nawalan ng buhay. Muling bumalik ang katahimikan sa kubo. Huminga ng malalim si Mateo. May dugo sa tagiliran, pero hindi niya ito ininda. Ang mahalaga ang langis. Pero bago pa siya makatalikod, umalingaw-ngaw ang mahabang tawa ni Balinag. Anong akala mo? Tapos na!
Pumasok siya sa butas ng kubo. Bawat takbang, paunti-unting nagpapalit ng anyo. Isang ganap na gabunan. Mga matang kulay dilaw. Mga nguso ay biglang humaba at ang mga pangil ay lumitaw. Ang mga mata nito ay nakatuon sa langis. Humigpit ang hawak ni Mateo sa sisidlan. Alam niyang nakuha niya na ang kailangan. Ngunit alam din niya, hindi siya basta makakalis. Hinila ni Mateo ang isang sulo mula sa dingding. Hinagi sa sahig na puno ng tuyong kahoy. Kagad kumalat ang apoy. Umakyat ang usok. Umatras ang nilalang. Galit na galit at umaangil sa ginawa ni Mateo. Tumakbo si Mateo palabas ng bahay. Hawak ang langis. Dumaan sa makikitid na daan ng baryo. Walang humarang sa kanya. Ang mga tao ay nagpapatuloy sa mga nakasanayang gawain. Parang mga walang isipan. Hindi na siya lumingon pa. Pumasok siya sa kagubatan. Nagpatuloy hanggang sa mawala ang baryo sa likod niya. Hindi siya uminto kahit ngalay na ang mga binti. Hawak-hawak nito ang sugat sa tagiliran habang tumatakbo ng mabilis. Hanggang sa nakita niya ang liwanag ng kubo. Pagdating, nilapitan si Elyong. Mahina pa rin ang binatilyo at nanginginig ang katawan. Binuksan ni Mateo ang sisidlan. Maingat na pinainom si Elyong ng langis. Hanggang sa mga lahati ang laman nito. Huminga ng malalim si Elyong. Tumigil ang panginig. Unti-unting bumalik ang kulay sa muka. Nang dumilat ang mga mata ng binata, nakita niya si Mateo na duguan. Kuya Mateo, ano hong nangyari sa'yo? Bakit ho kayo may dugo? Napaw po si Mateo. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang takbuhan, napabuntong hininga dahil sa ginawa. Ayos na. Ligtas ka na. Matapos magsalita ni Mateo, napaupo siya sa sahig. Bumigat ang katawan, nanlamig ang mga kamay, at bago pa man siya makapagsalita, nawalan siya ng malay. Nagising si Mateo sa gitna ng gabi. Ang unang pumasok sa isipan, amoy ng halamang gamot at usok ng lampara. Mabigat ang katawan. Nang subukan niyang gumalaw, naramdaman ang hapdi sa bawat galos at sugat. Puno ng benda ang dibdib, braso, tagiliran at balikat. Dahan-dahan lang ho. Si Elyong ang unang nakita. Nakaluhod sa tabi niya. Maingat na pinupunasan ang sugat sa braso. Sa likod nito ay mga magulang ng binatilyo. Ang ama ay tahimik ngunit alerto. Ang ina ay may hawak na mangkok ng mainit na tubig at tela. Gabi na, akala namin hindi ka magigising. Buhay pa pala ako. Dahil sa'yo, buhay kaming lahat. Hindi na sumagot si Mateo. Tumingin siya sa kisame. Pinakinggan ang tunog ng gabi. Pero may mali. Masyadong tahimik ang lugar. Walang kuliglig. Walang hangin. Walang lalabas sa inyo. Dito lang kayo sa loob. Akala mo ba, ganon lang kadali ang lahat? Akala mo tapos na? Sa labas ng kubo, unti-unting nabuo ang anyo ni Balinag. Hindi pa ito ganap na aswang. Mabalahibo ang katawan, at ang mga mata ng nilalang ay nagliliwanag sa dilim. Ang mga pangil nito, may bahid na ng dugo. Ang langis ay sa akin, at ang batang yan ay namarka na. Ramdam niya ang bigat ng katawan. Humihila ang mga benda sa bawat galaw. May mga sugat pang sariwa. May mga galos na hindi pa nagsasara. Ngunit kahit mahina ang katawan, matatag pa rin siya na lumabas ng kubo. Sa siwang ng kubo, nakamasid ang tatlo. Kuya, mag-iingat ka. Hindi lumingon si Mateo.
Huwag kayong lalapit. Ano man ang mangyari, manatili kayo sa loob. Sa harap niya muling umusad si Balinag palabas ng dilim. Ang mga mata nito ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang mabalahibong katawan, bahagyang yumuyuko, handa ng sumugod. Hindi ka pa dapat nakakatayo. Amoy ko ang sugat at pagod sa katawan mo. At ikaw naman, dapat hindi ka nabuhay. Tumawa ng bahagya ang nilalang. Sa isang iglap ay sumugod ito. Sumalubong si Mateo. Pilit itinaas ang itak. Tumama ang kuko ng nilalang sa talim ng itak. Umalingaw-ngaw ang tunog ng bakal at puto. Napatras si Mateo. Halos mawala ng balanse. Sumakit ang tagiliran. Muling bumukas ang isang sugat. Sumugod muli si Balinag. Mabilis, malakas. Tinamaan si Mateo. Sumadsad sa lupa. Napasinghap siya sa sakit, pero hindi niya binitawan ng itak. Gumapang siya patras at saka biglang tumindig at sumalubong muli. Isang malinis na hiwa ang iniwan niya sa tagiliran ng nilalang. Napaangil ng malakas si Balinang. Dahan-dahang umatras. Tumayo ito ng tuwid. Nanginginig dahil sa pagkalito. Tinignan niya ang sugat sa tagiliran. Hindi kagad nagsara. Umuusok ito ng bahagya. Parang nasusunog na laman. Hindi maaari. Bakit ito tumagos? Dahan-dahang tumindig si Mateo. Kahit ramdam ang kirot sa balikat, hindi kagad sumagot. Maigpit ang hawak niya sa itak. At sa liwanag ng buwan, kapansin-pansin ang pulbos na nakadikit sa talim. Bago ako lumabas, alam ko na hindi kita kayang patayin sa simpleng pamamaraan lang. Kumunot ang noo ni Balinag. Sa unang pagkakataon, may bakas ng alinlangan sa mga mata. Espesyal na uri ng abo ang nilagay ko rito. Hindi ka lang masusugatan. Masusunog ka ba? Umatras si Balinag. Napangisi sa galit at takot. Umangil at biglang sumugod. Ang mga atake nito ay wala na sa punto. Ito ang pinakamaling hakbang. Isang hakbang sa gilid si Mateo. Hinayaan niyang dumaan ang bigat ng atake. At nang lumagpas ito sa kanya, buong lakas sa binaon ang itak sa tagiliran ng nilalang. Pumalahaw ang sigaw sa buong lugar. Bumagsak si Balinag sa lupa. Nanginginig ang katawan. Pilit siyang gumagalaw pero hindi na sumunod ang mga paa. Lumapit si Mateo. Nanginginig ang kamay at duguan pero buo ang kalooban. Dito ka na tuluyang magwawakas. Halimaw! Matapos magsalita, buong puwersang hinampas sa ulo. Pinutol ni Mateo ang leeg. Kinaladkad papasok ng kagubatan para ilibing. Ilang hakbang pa lamang ang nagagawa nito. Sumubsob kagad ang ulo ni Mateo sa lupa. Nawalan muli ng malay. Pagmulat ni Mateo, mabigat ang talukap ng mga mata. Masakit ang buong katawan. Parang dinurog at muling binuo. Amoy niya ang usok ng kahoy at damo. Mahina ang liwanag. Unti-unting luminaw ang mga taong nasa paligid. Naroon pa rin ang pamilya ni Elyong. Lumipas sa mga araw, unti-unting gumaling ang mga sugat ni Mateo. Bumalik na ang lakas ni Elyong. Muling tumawa ang kubo sa gilid ng gubat. May apoy tuwing gabi. May tinig ng tao na masayang nag-uusap araw-araw. Ngunit hindi kailanman tuluyang nawala ang dilim. May mga gabi na nagigising si Mateo bago pa sumikat ang araw. Tahimik siyang lalabas ng kubo. Tangan ang itak. Titigil sa gilid ng kagubatan para gawin ang nakasanayan. Sa bawat akbang niya sa dilim, dala niya ang tapang ng isang taong may pinaglalaban.
Hindi siya lumalaban para sa sarili, kundi para sa mga natutulog ng payapa sa likod niya. Para sa mga bata na musmos. Para sa mga pamilya na umaasang sisikat pa ang araw para sa kanila. Nananatili sa ilyong sa kanilang lugar bilang tagapagbantay ng kagubatan. Alam niyo ba itong hawak-hawak kong bracelet, mga kabayan? Ang tawag dito ay Maracuyo bracelet. Ito yung pinakasikat na bracelet ngayon sa Lika Merchandise. Sobrang dami ng sold. Pakita mo. Pero bakit nga ba ganun karami ang bumibili ng Maracuyo bracelet, mga kabayan ko? Ang Maracuyo bracelet ay depensa espiritual. Kontra kulam, barang, tigalpo, palipadangin, usog, o kahit anong masamang uri ng sumpa. Pero hindi lang siya natatapos bilang depensa espiritual, mga kabayan. Nandito rin yung tinatawag nating rebuelta o balik sumpa. Kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, mga kabayan, ibabalik doon sa taong nagbigay. Kaya kung ikaw yung tipo ng tao na alam mong may nakaaway ka, may mga tao na hindi ka gagawa ng maganda sa espiritual na aspeto, pwede mong subukan ang Maracuyo bracelet. Hindi ka lang magkakaroon ng depensa espiritual, magkakaroon ka rin ng opensa dahil ibabalik ang sumpa na ibinibigay sa'yo. Kung interesado ka, kabayan, i-visit mo lang yung shop ng Lika Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers.